Okay, mga kababayan, wala nang pasakalye, diretso na tayo sa laban. Alam nyo ba na sumugod ang Duterte Youth kasama si Attorney Ferdinand Topacio sa Supreme Court para ipagtanggol ang hustisya? At si dating COMELEC Commissioner Rowena Guanzona, pinatikim niya ng mainit na komento si Pangulong Bongbong Marcos. DDES pa rin ang laban at si Vice President Sara Duterte nandyan para ipakita ang tunay na laban ng bayan. Pero bakit nga ba patuloy na pinupuntirya si BBM? Political circus o laban para sa katotohanan? Para sa kabataan sa Quezon City, Davao at mga OFW natin sa Dubai, Toronto at Riyadh? Ito ang episode na hindi nyo dapat palampasin. Kung gusto nyong malaman ang totoong kwento sa likod ng mga headline, i-hit ang subscribe button ngayon. Layunin natin 100,000 subscribers bago matapos ang taon. I-like, i-comment, i-share at mag-super thanks para suportahan ang content natin. Lalo na kayong mga kababayan natin sa US, Canada at Middle East. Ngayon, bibigyan natin kayo ng matalas, fact-based at nakaka-engganyong pagsusuri sa mga kontrobersyal na pangyayaring ito. Sasagutin natin bakit sumugod ang Duterte Youth at si Attorney Topacio sa Supreme Court? Ano ang laban nila? Ano ang sinabi ni Attorney Guanzon laban kay BBM? At bakit ito trending sa #DDS? Paano pinoprotektahan ni Vice President Sara Duterte ang legacy ng kanyang pamilya laban sa mga atake kay BBM? At bakit nga ba patuloy na pinupunteriya si Marcos sa gitna ng mga isyong ito? Sa susunod na ilang mga minuto, magbibigay tayo ng storytelling, humor, satire, at global context para sa mga kababayan natin sa Manila, Los Angeles, Sydney, at Hong Kong. Kaya't ihanda ang popcorn, kape o bubble tea at simulan natin. Bago natin simulan, paalala i-like ang video, i-share sa mga kaibigan nyo sa Singapore, Qatar, at Kuwait. At mag-comment ng inyong opinion kung gusto nyong suportahan kami mag-super thanks. Ang bawat dolyar ay makakatulong para maipagpatuloy natin ang ganitong klaseng content. Mga kababayan, noong isang linggo, sumugod ang Duterte Youth sa harap ng Supreme Court. Dala-dala ang kanilang mga bandera at sigaw ng suporta kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kasama nila si Attorney Ferdinand Topacio, isang abogado na kilala sa kanyang tapang at loyalty sa kampo ng Duterte. Bakit sila nandun? Hindi ito basta-basta protesta. Ang issue ang International Criminal Court, ICC, at ang kaso laban kay Duterte, noong March 2025, naaresto si Duterte dahil sa ICC warrant para sa mga alegasyon ng crimes against humanity, extrajudicial killings mula sa Davao Death Squad at war on drugs. Pero para sa mga Duterte Youth at Topacio, ito ay isang atake sa soberenya ng Pilipinas. Parang pelikula to, di ba? Si Attorney Topacio bilang action star na may megaphone ay pinapakita ang kanyang laban para sa bayan. Samantalang ang ICC para silang mga kontrabida sa Hollywood na gustong manghimasok sa script ng Pilipinas. Pero seryoso, mga kababayan, ang rally na ito ay hindi lang tungkol sa show, tungkol ito sa prinsipyo ng pambansang karangalan. Sa isang banda, ang Duterte Youth at si Topacio ay may punto. Pilipinas ay umatras na sa ICC noong 2019. Kaya't bakit natin papayagan ng isang international body na husgahan ang ating dating leader? Sabi ni Topacio, ito'y tungkol sa pagprotekta sa soberenya at sa legacy ni Duterte na nagbigay ng disiplina at seguridad sa bansa. Pero sa kabilang banda, ang ICC ay nagsasabing libo-libong Pilipino ang namatay sa war on drugs. 3,967 sa police operations at 16,355 sa vigilante killings. Ayon sa ating ulat, may mga pamilya pa rin ang humihingi ng hustisya. Kahit na may dalawang panig, malinaw ang laban ni Topacio at ang Duterte Youth. Ipinapakita nila ang tapang at dedikasyon sa kanilang paniniwala. Ang Supreme Court na hinintay natin ang desisyon sa ICC cooperation at ay sentro ng labanang ito. At si Topacio isang abogado na hindi natatakot magsalita laban sa mga makapangyarihan, isang tunay na bayani para sa marami sa Davao, Cebu at maging sa Riyadh at Dubai. Para sa mga OFW natin sa Canada, Australia at UAE, ang isyong ito ay hindi lang lokal na drama. Ang ICC ay simbolo ng global justice,
Pero para sa mga maraming Pilipino, ito'y panghihimasok sa Europe. Halimbawa, ang ICC ay iginagalang, pero sa Pilipinas ang tanong ay bakit kailangan natin ng foreigners para magdesisyon sa atin? Ang labanang ito ay mahalaga. Mahalaga rin para sa reputasyon ng Pilipinas sa mundo na nakakaapekto sa mga oportunidad ng OFW sa London, Tokyo at Doha. Kung sumusuporta kayo kay Topacio at Duterte Youth, i-comment nyo sa baba. I-share ang video na ito sa mga kaibigan nyo sa Jeddah, Vancouver at Sydney. At mag-super thanks para may pagpatuloy natin ang pagsusuri ng ganitong mga issue. Ngayon, pag-usapan natin si Atty. Rowena Guanzon, ang dating COMELEC Commissioner na walang takot sa pagpapahayag ng katotohanan. Noong 2022, bago siya magretiro, naglungsad si Guanzon ng matinding komento laban kay Bongbong Marcos, partikular na disqualification cases laban sa kanya. Sabi niya, I challenge George Briones of Partido Federal of BBM to a debate on TV. At hindi lang yun, tinawag niya pang posibleng i-contempt ang partido dahil sa mga banta laban sa kanya. Anong issue? Ang tax convictions ni Marcos na ayon kay Guanzon ay sapat na dahilan para ma-disqualify siya noong 2022 election. Si Guanzon, mga kababayan, ay parang ate mo na laging may resibo. BBM, heto ang batas, basahin mo. Samantalang si Marcos, para siyang chill, no? Tita Rowena, nanalo na ako. Pero hindi natin dapat kalimutan ang tapang ni Guanzon, Sa gitna ng pressure, ipinakita niya na ang batas ay para sa lahat. Hindi lang para sa mga makapangyarihan, kaya naman trending pa rin siya, #DDS. Sa isang panig, si Guanzon ay may solid na argumento. Bilang abogado at dating COMELEC Commissioner, alam niya ang batas. Sabi niya, si Marcos ay nahatulan ng tax evasion nung siya ay gobernador ng Ilocos Norte at hindi niya binayaran ng multa kahit na inutos ng Court of Appeals. Ito'y moral turpitude na sapat na dahilan para ma-disqualify siya. Pero sa kabilang banda, ang kampo ni Marcos ay nagsasabing ito'y political harassment lamang, isang paraan para siraan siya. Ang COMELEC First Division na pinumunahan ni Guanzon ay hindi naman naglabas ng desisyon bago siya magretiro, kaya't nanalo si Marcos. Kahit na hindi natuloy ang disqualification, ang laban ni Guanzon ay inspirasyon para sa kabataan at OFWs. Ipinakita niya ang tapang at prinsipyo ay mahalaga, lalo na sa isang bansang puno ng political dynasties. Para sa mga kababayan natin sa Bacolod, Iloilo at New York, si Guanzon ay simbolo ng katotohanan laban sa mga nagtatago sa likod ng pangalan. Sa mga OFW natin sa Singapore, Qatar at New Zealand, ang isyung ito ay tungkol sa tiwala sa gobyerno. Kung ang isang leader ay may question sa kredibilidad, paano ito makakaapekto sa ekonomiya, sa remittances at sa mga foreign investments. Sa US at UK, ang mga ganitong political scandals ay malaking balita. Kaya't mahalagang suportahan natin ang mga tulad ni Guanzon na hindi natatakot magsalita. Team Guanzon kayo, i-comment sa baba at i-share sa mga kaibigan nyo sa Milan, Doha at Calgary. Mag-super thanks na rin para suportahan kami. Si Vice President Sara Duterte ang tunay na boses ng Duterte legacy ngayon. Sa gitna ng mga atake laban sa kanyang ama, si Sara ay nananatiling matatag. Ipinapakita ang kanyang dedikasyon sa bayan. Noong 2022, siya ang dahilan kung bakit nanalo si Marcos sa Uniteam Alliance. Pero ngayon, 2025, parang pelikulang Game of Thrones ang laban ng Marcos Duterte, Si Sara ay naharap sa impeachment complaints noong December 2024, kabilang ang mga akusasyon ng korupsyon at pagplanong patayin si Marcos. Pero noong July 2025, sinabi ng Supreme Court na unconstitutional ang impeachment, kaya't nananatili siya sa pwesto. Si Sara, mga kababayan, ay parang Wonder Woman ng Mindanao. Kahit inaakusahan ng kung ano-ano, nananatili siyang matatag habang ipinagtanggol ang kanyang pamilya at mga Pilipino. Samantalang si BBM, parang siyang prinsipe na gustong-gusto ng spotlight, pero pagdating sa tunay na laban, parang laging absent. Sa isang banda,
Si Sara ay may malakas na suporta mula sa mga DDS at mga taga Mindanao. Ang kanyang track record bilang mayor ng Davao City ay nagpakita ng disiplina at serbisyo. Pero sa kabilang banda ang kanyang mga kritiko ay nagsasabing siya ay masyadong agresibo laban kay Marcos, lalo na sa mga komento tungkol sa corruption at weak leadership. Ang Marcos Duterte feud hindi lang personal na laban, ito ay tungkol sa kontrol ng politika sa 2028 election. Si Sara naman ay posibleng tumakbo bilang Pangulo at ang kanyang laban ngayon ay para mapanatili ang suporta ng masa. Ang tapang ni Sara ay mahalaga para sa mga kabataan at OFWs, lalo na sa mga lugar tulad ng Jensan, Zamboanga at Toronto. Ipinapakita niya ng isang leader ay dapat may prinsipyo at hindi natatakot sa mga makapangyarihan. Okay, sa mga OFW natin sa Japan, Malaysia at Germany, ang laban ni Sara ay mahalaga dahil ang political stability ng Pilipinas ay nakakaapekto sa inyong mga trabaho at remittances. Ang Marcos Duterte feud ay sinusubaybayan sa buong mundo. At ang suporta kay Sara ay nagpapakita ng pag-asa para sa isang mas matapang na liderato. Okay, suportan nyo ba si Sara? I-comment sa baba at i-share sa mga kaibigan nyo sa Brisbane at Dubai. Mag-super thanks na rin para suportahan kami. No? Ngayon, pag-usapan natin si Pangulong Bongbong Marcos. Mula noong 2022, siya ay nasa gitna ng kontrobersiya mula sa tax evasion, allegations hanggang sa kanyang mahinang tugon sa Marcos Duterte feud. Si Marcos ay inaakusahan ng weak leadership, lalo na sa usapin ng ICC at South China Sea dispute. Kahit na siya ay nanalo ng landslide noong 2022, maraming kababayan natin, lalo na ang kabataan at TDS, ang nagtatanong, BBM, nasaan ang aksyon? Okay, si BBM mga kababayan ay parang estudyanteng laging may excuse sa homework. Sir, nagbabaha kasi kayo, kaya walang aksyon ng ICC. Pero seryoso ang kanyang pamumuno ay kulang sa tapang kumpara kina Topacio, Guanzon at Zara. Parang laging nasa photo op lang siya habang ang tunay na laban ay nasa labas ng Malacanang. Sa isang banda, si Marcos ay may suporta mula sa kanyang base, lalo na sa Ilocos at mga pro-Marcos groups. Ang kanyang mga programa tulad ng digital transformation at economic reforms ay may potensyal. Pero sa kabilang banda, ang kanyang pamumuno ay madalas na pinupuna dahil sa kakulangan ng transparency at aksyon sa mga isyong tulad ng ICC cooperation at Sara's impeachment. Ang mga protesta laban sa kanyang pamumuno, lalo na noong 2022 SONA ay nagpapakita ng galit ng maraming Pilipino sa Marcos legacy. At noong 2025 SONA, sabi nga ni Senator Alan Cayetano na ngayon lang daw siya nakapanood ng isang SONA na nagsasabing may project kaya bumaha. Pero mga kababayan natin sa La Angeles, Cagayan de Oro at San Francisco, ang tanong ay paano magiging epektibo ang isang leader kung patuloy siyang pinupunteriya ng mga tulad ni Topacio, Guanzon at Sara? Ang sagot ay nasa atin, sa ating boses at boto. Ano ang tingin nyo kay BBM? I-comment sa baba at i-share sa mga kaibigan nyo sa Honolulu, Makati at London. Mag-super thanks na rin please para suportahan kami. Mga kababayan, sa episode na ito, tinalakay natin ang tapang at laban ni Atty. Topacio, Duterte Youth, Atty. Guanzon, at Vice President Sara Duterte, laban sa mga hamon ng politika. Mula sa rally sa Supreme Court hanggang sa mga komento laban kay BBM, malinaw na ang labanang ito ay hindi lang tungkol sa personal na away, tungkol ito sa kinabukasan ng Pilipinas. Si Topacio at ang Duterte Youth ay ipinaglaban ang soberenya, si Guanzon ang katotohanan at si Sara ang legacy ng kanyang pamilya. Samantalang si Marcos nahihirapan siyang patunayan ang kanyang pamumuno sa gitna ng mga krisis. Para sa mga kabataan sa Cebu, Taguig at mga OFW natin sa Saudi Arabia, Japan at Canada, ang mensahe natin ay simple, maging aktibo sa politika, magsalita at magboto. Ang labanang ito ay laban natin lahat para sa hustisya, para sa katotohanan at para sa bayan. O kung nagustuhan nyo ang episode na ito i-hit ang subscribe button para maabot natin ang 100,000 subscribers. I-like, i-share sa mga kaibigan nyo sa Pasig, Las Vegas at Vancouver. At mag-comment na rin ng inyong saloobin. Huwag kalimutan ang super thanks. Ang suporta nyo ay makakatulong para maipagpatuloy natin ang ganitong content.
Salamat sa panonood at hanggang sa susunod na episode para sa Pilipinas, para sa kabataan at para sa mga OFW natin sa buong mundo. Mabuhay kayo, mabuhay at mabuhay ang Pilipinas.